po. Oras na para sa maiinit na balita. Hulikam sa Maynila ang pambubugbog ng 4 na lalaki sa isang rider ng motorsiklo. Ang ugat umano ng gulo, sagian ng kamay. Balita hatid ni Jomar Apresto. Biglang napahinto sa gitna ng Mata Street sa Tondo, Maynila ang lalaking si alias Matt na sakay ng kanyang motorsiklo pasado alas 3 ng madaling araw nitong Sabado. Napalingon pa siya habang papalapit ang lalaking naka-jersey. Pababa na sana ng kanyang motor si alias Matt nang bigla siyang sinuntok sa mukha ng lalaki. Ilang saglit pa, sinuntok ulit siya. Doon na gumanti ng suntok si alias Matt na nagpabagsak sa lalaki. Maya-maya, 3 lalaki ang lumapit at pinagtulungang gulpihin ang biktima. Makikita pa sa CCTV na kumuha ng monoblock chair ang isa sa mga lalaki at ilang beses itong inihampas sa nakahandusay na si alias Matt. Matapos yan, ilang beses pa siyang sinipa ng lalaking naka-jersey bago umalis. Bago ang insidente, makikita ang mga sospek na nagliligpit ng kanilang pinag-inuman. Kita noon na napadaan ang biktima. Naka-hazard ang kanyang motorsiklong may kabilisan ng takbo. Nakita din sa CCTV na tila hinawi pa ng lalaki naka-jersey ang motor ng biktima hanggang humantong na sa pambubugbog. Ayon sa barangay, residente nila ang biktima at ang 2 sa mga sospek. Base sa kanilang investigasyon, nakainom ang mga sospek at biktima. Base sa pahayag ng asawa ng lalaking naka-jersey sa barangay, may kabilisan daw po ng konti yung dating ng motor. Natamaan daw po yung kamay niya. Imbis daw po na mag-sorry, sinabihan pa sila na bakit nasaktan ka ba? Nakauwi na si alias Matt at patuloy na nagpapagaling matapos magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sinusubukan pa namin makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Pinaghahanapan ng mga otoridad ang mga sospek. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, isa pong bagong low pressure area ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Namataan po yan ng Pag-asa 480 kilometers west-southwest ng Puerto Princesa, Palawan. Nakapaloob ang nasabing LPA sa Intertropical Convergence Zone na siyang direktang nakakaapekto sa Mindanao at ilang panig ng Visayas. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansa ng LPA na maging bagyo pero magpapaulan po yan sa Palawan. Posible naman ang mga panandaliang ulan o kaya thunderstorm sa nalalabing bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang halos buong Visayas at Mindanao, maging ang ilang panig ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, nasa transition na tayo palapit sa panahon ng tag-ulan. Posibleng sa unang bahagi po ng Hunyo ay maidedeklara na ang rainy season. Dahil naman sa Intertropical Convergence Zone na nagdulot ng mga pag-ulan, 2 ang patay matapos tangayin ng rumaragasang baha. Sa Coronadal, South Cotabato, ayon sa mga opisyal ng barangay, sa magkahiwalay na purok nakita ang katawan ng 2 biktima. May mga sugat sila sa ulo at iba't bahagi ng katawan na posibleng dulot daw ng mga inanod na kahoy at mga bato roon. Ayon sa mga residente, nasa lugar ang mga biktima para maligo sa Millennium Falls. Malakas daw ang ulan noon kaya sinabihan silang huwag munang tumuloy, pero tumuloy pa rin sila. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng 2. Matinding baha pa rin ang nararanasan sa maraming lugar sa bayan ng Mamasapano sa Maguindanao del Sur. Ayon sa mga otoridad, mahigit 6,000 pamilya na ang apektado. Mahigit 20 hektare naman ng mga pananim ang apektado ng pagbaha. Pag-aaralan pa muna kung isa sa ilalim sa state of calamity ang buong probinsya. Dahil din sa epekto ng pag-ulan, hindi madaanan ng Mangile Bridge at Lawayon Bridge sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Dulot ng pagguho ng lupa. Ang naturang mga tulay ang nagdudugtong sa Jose Abad Santos at katabing bayan ng Don Marcelino. Nasira rin ang ilang kalsada sa Don Marcelino dahil sa lakas ng agos ng tubig mula sa isang ilog. Sabi nga po ng Pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang nagdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Asahan daw ang mas bigat na traffic sa EDSA sa pagsisimula po ng rehabilitasyon nito sa Hunyo. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph?
Yes, Connie, yun na nga. At sa ikalawang linggo na ng Hunyo yan, no? Sisimulan yung EDSA rebuilding o yung malawakang rehabilitasyon o pagkukumpuni sa kahabaan ng EDSA. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, June 13, pagkatapos ng Independence Day natin, sisimulan ang proyekto. Kaya nga pinaghahanda na ng pamahalaan ang publiko sa Carmageddon o matinding traffic sa EDSA. 2 taon itong magtatagal, itong proyekto na to. Ang bahagi muna mula sa Roas Boulevard sa Maynila hanggang sa Guadalupe sa Makati ang maaepektuhan ng traffic. Prioridad yan na matapos para sa ASEAN. Ilan sa mga pinag-iisipang ipatupad para maibsan kahit paano yung traffic ay yung paglilibre sa Skyway na daraanan sa halip na sa EDSA. Pwede rin yung odd-even scheme sa EDSA bukod pa sa number coding scheme. Kaya ibig sabihin ay kung isa lamang ang kotse mo 2 araw na hindi mo magagamit ang iyong sasakyan, yan ay kung dadaan ka sa EDSA. Inaasahan ng pamahalaan na sa halip na magdala ng sariling sasakyan, ang mga pampublikong sasakyan tulad ng MRT at EDSA Bus Carousel ang sasakyan ng mga tao. Hindi tatanggalin, Connie, yung EDSA Bus Carousel. Ilalabas lamang ito sa kasalukuyan nitong lane at magiging dedicated pa rin ang lane para rito. Kaya ang mababawasan ng isang lane ay yung para sa mga regular na mga motorista. In-inspection din ni Secretary Dizon ng Common Station sa May Quezon City. Tinerminate na ng DOTR ang kontrata sa kumpanyang dapat ay gumawa nito dahil sa delay na umabot na ng lampas 4 na taon. Naghahanap ngayon ng bagong kontraktor ang DOTR para matapos na ito sa wakas hanggang taon 2027 na isasabay na sa pagtatapos ng MRT-7. Umaasa naman ng MMDA na ililift na ng Korte Suprema ang TRO laban sa No Contact Apprehension Policy o NCAP na sana raw ay magamit nila para sa mas mabilis na paghuli ng mga traffic violators sa EDSA habang ginagawa ito. Narito ang magkasunod na pahayag ni Secretary Dizon at ni Chairman Artes. Komplikado itong pag-rebuild natin ng EDSA. Ang target ay middle of June. No, yun na ang talagang kailangang masimulan na. Alam naman natin magta-traffic yan ng sobra-sobra. No? Alam natin yan. Hindi natin itatanggi yan. Kailangan maintindihan ng mga kababayan natin yan. Yung mga violators, hindi na namin kailangan parahin, magtalo, issuehan physically ng ticket na habang ginagawa yon ay nakakaabala pa sa traffic. So kung may NCAP, tuloy-tuloy na yung takbo at uhulihin na lang namin through CCTV cameras. Connie, kaya yung unang makikita ng ating publiko ay siyempre ilalabas muna yung mga heavy machineries, yung makinarya na ilalabas para doon sa pagkukumpuni ng EDSA. A couple of the weeks after ay doon na natin mararanasan ang heavy traffic. Connie. Yes, pero Joseph, paglilinaw lamang, yung sisimulan na area ay sa may bandang Makati nga ba o nag-iba ba? Yung Rojas. Rojas, sa may bahagi ng Rojas Boulevard sa Maynila hanggang sa may Guadalupe Bridge. Ayan. Kasi I think yung mga activities sa ASEAN concentrated doon. So priority, 2 years yung project pero priority na matapos before next year ay yung stretch from Rojas hanggang sa may Guadalupe sa Makati, Connie. Alright, maraming salamat, Joseph Morong. Huli cam sa Consolacion, Cebu. Naglalaro lang ng bilya ng lalaking nakaitim na t-shirt nang maya-maya habulin siya ng 2 pang lalaki. Nagpambuno ang lalaking nakaitim at isa sa mga humabol sa kanya hanggang paluin siya sa ulo ng isa pang naghabol sa kanya gamit ang maso. Ilang beses pa siyang pinagpapalo ng 2 lalaki bago sila umalis. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng pagtatalo ang 2 panig dahil sa pustahan sa bilyar. Kritikal ang lagay ng biktima na dinala sa ospital habang pinaghahanap pa ang 2 suspect. Patay ang isang lalaki sa Pasig matapos barilin ng kanyang kapitbahay. Ang biktima ay may nagkamalan na akyat bahay po. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nakadapa at wala ng buhay ang 31 anyos na lalaking ito matapos siyang barilin ng kanyang 72 anyos na kapitbahay sa barangay Maybunga, Pasig City. Bago ang pamamaril, kitang lumabas ng kanyang bahay ang biktima at papunta sa bahay ng sospek. So yan, ito si Nano, yan yung biktima na pumunta ron, nag-uusap sila. Makalipas ang ilang minuto, sinundan siya ng isang lalaking saksi sa insidente. Lumabas naman ang lalaki na kasando ng kapatid ng biktima para i-check ang naririnig niyang sigawan sa kapitbahay.
Bigla pong tinutukan ako ng baril. Ako po, napakatras po ako eh. Pagtalikod ko, pumutok na po yung baril. Nung pumasok po ako ng looban, maya-maya po naglabas na huli siya ng baril. Kasama yung dalawang apo. May hawak ng pamaalong bakal. Kasi inaawat namin ay na magpawat. Sabay putok lang sa tagiliran. Tapos doon nagmamakawa sa kanya yung tao na huwag mong patay, may anak ako 2 taon. Hindi nakikinig. Rumesponde ang mga tauhan ng barangay at nakita nila ang nakadapang lalaki. Pagpasok ko natin sa loob, nakita ko yung tao nakadapa. Ngayon, pagplasok yung ganun, sabi ko patay na ito. Ito ay tinamaan sa parting dibdib at tumago sa tagiliran. Kaya mabilis siyang nabawian ng buhay, baka napuruhan sa kanyang puso. Sapul din sa CCTV, nakasabay ng pagdating ng mga tauhan ng barangay ang pagtakas ng sospek sakay ng motorsiklo. Yan. Ito yung suspect natin. So hindi nila nakita na umalis siya, kaya akala nila nasa loob pa. 3 oras ang lumipas nang ilabas mula sa crime scene ang bangkay ng biktima na kinilalang si Alvin Nano de la Cruz, isang driver. Kwento ng kanyang live-in partner, base raw sa pahayag ng mga saksi, na pagkamala ng sospek na akyat bahay at magnanakaw ang biktima. Nagdadahilan na lang din po siya na nasa bubong po yung partner ko at sinasabi daw po nila na may hawak daw po na martilyo yung partner ko. Pero wala naman pong nakitang martilyo. Tapos po nagpakilala na po yung partner ko na si Nano po ito. Hindi po ako magnanakaw, may hinahanap lang po ako. Siyempre sobrang sakit po sa part ko. Gawa na. May naiwan po kasi kaming baby na 2 years old. Hindi ko alam kung paano kayo papaliwanag sa anak ko pag naganap siya ng tatay. Sumuko sa mga otoridad ang suspect na mahaharap sa kasong homicide, gayon din sa kasong paglabag sa illegal possession of firearms and ammunition at paglabag sa gun ban alinsunod sa Omnibus Election Code. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang suspect na ngayon ay nakadetain sa custodial facility ng Pasig City Police Station. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang barangay kagawad sa Tanza, Cavite matapos tambangan ng riding in tandem. Chris, nahuli ba yung mga riding in tandem? Connie, tinutugis pa rin ng mga otoridad ang mga sospek sa ambush. Sa kuha ng CCTV, kita kung paano dinikitan at binaril ng mga nakamotorsiklong sospek ang biktimang si Christopher Aron na nooy sakay ng isang kotse sa barangay Bagtas. Isa si Aron sa mga kagawad ng naturang barangay. Nakatakas agad ang mga sospek. Nasawi ang biktima matapos magtamo ng ilang tama ng bala sa leeg. Nakalabas naman sa sasakyan ang mga kasama niya, kabilang na ang 4 na bata. Tumanggi nang magbigay ng pahayag sa media ang pamilya ng biktima. Base man sa pahayag daw nila sa pulisya, Marso pa lamang ay may nakikita na silang umaaligid sa bahay ng kagawad. Bukod sa pagtugis sa mga sospek, inaalam na rin ang motibo sa ambush. Naapektuhan naman ng baha ang mga tanim na pechay sa Mangaldan dito sa Pangasinan. Hindi na mapakinabangan ang mga pechay na nalubog sa tubig sa Barangay Lanas. Aanin na sana ang mga yon sa susunod na linggo dahil tuloy sa kaunting supply, doble na ang itinaas sa presyo nito. Sa pinakauling price monitoring sa bayan, nasa 60 pesos ang farm gate price ng pechay. Nasa 70 naman hanggang 75 pesos ang per kilo na retail price nito sa pamilihan. Sa monitoring ng Mangaldan Municipal Agriculture Office, nabawasan ang produksyon ng pechay simula ng umulan doon nitong mga nakaraang araw. Sa kanyang kauna-unahang podcast, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinauubayan niya sa Senado na magsisilbing impeachment court ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ang pahayag naman ng bisit tungkol sa kagustuhan niya magkaroon ng bloodbath sa impeachment trial, inalmahan ng Malacanang. Balita hatid ni Ivan Mayrina. Really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ang pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte noong Sabado, kaugnay na napipintod niya impeachment trial. Binatikos si Party List Representative-elect Laila de Lima na isa sa magiging miyembro ng House Prosecution Panel. Anya, makokontempt ang defense team ni Duterte
kapag sinubukan manggulo at magdrama sa paglilitis. Dapat siguro magkaroon ng panibagong kaisipan yung ating Vice President. Yung kanyang mindset, baguhin niya dapat yan because it is so unbecoming of a high official. Inalmahan din ito ng Malacanang. Medyo may pagkabayulente ang tugon ng ating Vice Presidente pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Sinubukan namin kunin ang komento ng bise pero wala pa siyang tugon. Sa bagong panayam kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kauna-unahang podcast, tinanong siya kung masasabi ba niyang ayaw niya ng impeachment. Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. Bukas din daw ang Pangulo na makipagkasundo sa mga Duterte. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Wala pang tugon dito si Vice President Sara Duterte pero naiparating na raw ito sa kanya ayon sa Office of the Vice President. Sinagot din ng Pangulo ang sitwasyon ng droga at peace and order, bagay na madalas ipaghambing sa Administrasyong Duterte. Ayon sa Pangulo, hindi maliit na pusher, kundi mga malalaking dealer ang hinahabol nila. Hindi rin daw siya pabor sa patayan pagdating sa kampanya kontra droga. At kahit ano pa man daw ang dato sa krimen, ipinag-utusan niya sa pulisya na paigtingin pa ang police visibility para mapanatag ang loob ng mga mamamayan. Siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil wala kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis. I want to be respected but maybe fear is better. Aminado naman ng Pangulo na hindi nakuha ng kanyang mga kandidato sa alyansa ang resultang naisana nila nitong nagdaang eleksyon. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Nang maupong Pangulo, masyado raw nilang pinagtuunan ng pansin ang mga malalaking proyektong pangmatagalan pero hindi agad ramdam ng tao. Tulad ng pangako niyang 20 pesos kada kilong bigas na inabot ng 3 taon bago na isa katuparan. Pagsiguro ng Pangulo, nakikinig ang Administrasyong Marcos sa hinaingat pangangailangan ng mga Pilipino at hinahanapan daw nila ng solusyon ang mga ito. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, naghahanda na ho ang MMDA para sa nalalapit na tag-ulan. At alamin ho natin ang ulat on the spot mula naman kay Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, iba't ibang mga maintenance equipment ang naririto ngayon na gagamitin ng MMDA bilang paghahanda sa paparating na tag-ulan. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, handa ng MMDA sa paparating na tag-ulan. Mas mabilis na raw mahahakot ang mga basura, hindi gaya noong nanalasa ang bagyong Karina noong July 2024 na umabot ng 1 linggo bago naalis ang mga basura. Halimbawa, meron ditong high pressure pumps para sa mga matitigas na baragay ng mga materyales mula sa mga construction. Pati na mga mantika na naipon mula sa mga restaurant, kaya rin daw ng mga pressure pump na bugahan ng malakas na pressure ng tubig para maalis. May vacuum din na pwede makakuha ng basura kung hindi naabot ng tao. Pinondohan ng mga ito ng World Bank at Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB. Habang yung mini dump truck at pressure washer pinondohan gamit ang internal fund ng MMDA. Sa kabila ng mga makabagong kagamitan, nanawagan ng MMDA sa publiko na magkaroon ng disiplina at huwag magtapon kung saan-saan dahil maaari pa rin itong maging sanhi ng flash flood, pagbaha at mga sakit.
Connie, ayon sa MMDA ay tuloy-tuloy din ang kanilang mga operasyon gaya ng dredging bilang paghahanda sa panahon ng tag-ulan. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Dahil umano sa selos, binugbog ang isang miyembro ng LGBTQIA+ community sa Maynila. Depensa naman ng nanakit, ginantihan lang niya ang biktima. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Katatapos lang dumalo sa binyagan ng 27 anyos na si alias Erica nang mapadaan siya sa bahaging ito ng Asuncion Market sa Tondo, Maynila linggo ng gabi. Nilapitan siya ng 26 anyos na si alias Miriam at biglang kita pa sa CCTV na kahit bumagsak na ang biktima, hindi pa rin siya tinigilan ng suspect. Ilang beses pa niyang tinadyakan sa mukha si alias Erica. Agad tumakas ang suspect. Mga sugat sa mukha ang tinamo ng biktima. Bugbog sarado rin ang katawan niya matapos namang sumemplang ang motorsiklong pinagsakyan sa kanya para dalhin sa ospital. Tingin ni alias Erica, selos ang ugat ng krimen. Ex-girlfriend daw kasi niya ang live-in partner ngayon ng suspect. Ang dinaluhan niyang binyag ay sa pamangkin daw ng kanyang dating kasintahan at posible raw ikinagalit ito ni alias Miriam. Parang magulo po kasi yung estado rin po namin tsaka yung sa kanila po. Tutuloy na lang po muna yung kaso. Kabilang sa mga tinitignang anggulo ng pulisya ang posibilidad na nagalit ang suspect sa biktima matapos itong malaman na pinagsabay pala sila ng kanyang live-in partner. Siguro po masasabi po natin na meron pong kasalanan po yung babae na pinag-aagawa nila. Kaya po humantong tayo sa ganung pangyayari. Under investigation po natin yung ganung anggulo din. Last December 2024 ay nagkaroon na rin po ng bugbugan po. Binugbog na rin po siya nung suspect natin. At hindi ho siya nagsumbong o nagkwento sa pamilya niya. Hawak na ng mga otoridad ang suspect matapos kusang loob na magtungo sa barangay. Depensa niya, gumanti lang siya sa biktimang una raw na napak. Inakbayan ko lang po, tapos natapik ko lang yung pisngi niya ng mahina, tapos bigla niya akong sinapak. Tapos gumanti lang ako sa labas. Maharap sa reklamong frustrated homicide ang suspect. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sugatan ang isang lalaki sa Zamboanga, Cebu tapos tagayin ng kanyang nakatatandang kapatid. Sara, ano yung ugat ng pananaga? Rafi, nagkaalitan umano ang biktima at sospek dahil sa isang social media post. Ayon sa pulisya, lumalim ang alitan ng magkapatid na humantong sa pananaga ng sospek nitong Biyernes ng gabi. Nagtamo ng sugat sa pisngi ang biktima habang tinamaan sa ulo ang kanyang kinakasama na nooy sumubok pumagitna sa magkapatid. Pareho silang nagpapagaling sa ospital. Sumuko naman ang sospek na maharap sa kaukulang reklamo. Wala siyang pahayag. Hindi na rin nagbigay ng detalye ang pulisya kaugnay sa pinag-awayang social media post. Sa Bacolod City, sugatan din ang isang lalaki matapos saksakin ng dati naman niyang mga katrabaho. Sa investigasyon ng pulisya, sinaksak ng 3 lalaki ang biktima sa parking lot ng kanyang pinagtatrabahuan sa Barangay Singkang Airport. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima. Selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Nagpapagaling ngayon ang biktima sa bahay ng kanyang kaanak. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Naharap sa reklamong frustrated homicide ang 3 sospek na tinutugis pa rin ng mga otoridad. Tulad ng karneng baboy, nagmahal na rin po ang presyo ng ilang panggisa tulad ng kamatis at luya sa ilang pamilihan sa bansa. Sa Calbon Public Market sa Cebu City, 150 pesos kada kilo ang luya. Lampas doble po ang itinaas niyan. Ang kamatis, nasa 60 hanggang 70 pesos naman ang kada kilo. Aabot naman sa 200 pesos ang kada kilo ng luya sa Lahug Public Market. 100 pesos kada kilo naman ang kamatis. Sabi ng ilang nagtitinda, kaunti ang supply ng mga luya at kamatis kaya nagtaas sila ng presyo. Hindi lalayo yan ang presyo sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa latest monitoring ng Department of Agriculture, 160 hanggang 250 pesos ang kada kilo ng luya. Ang kamatis naman nasa 40 hanggang 100 pesos ang kada kilo. Sinisikap ang kunin ang pahayag ng DA kaugnay sa pagtaas ng presyo ng luya at kamatis.
Sa kabila ng ulang dala ng low pressure area at ITZZ, mahigit 20 lugar sa bansa ang makararanas pa rin ng matinding init at alinsangan ngayong pong Martes. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 46 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Cagayan. 44 degrees Celsius naman sa Lawag, Ilocos Norte, Dagupan, Pangasinan, Tuguegarao, Cagayan, Etxague, Isabela, Baler, Aurora at sa Kamiling, Tarlac. 43 degrees Celsius sa Batac, Ilocos Norte, Kasiguran, Aurora, Iba, Zambales, Muñoz, Nueva Ecija, Olongapo City, Sangley Point, Cavite, Infanta, Quezon, Masbate City at sa Butuan, Agusan del Norte. Posible namang umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Sinait, Ilocos Sur, Bacnotan, La Union, Clark, Pampanga, San Ildefonso, Bulacan, Tanawan, Batangas, Daet, Camarines Norte, Legazpi, Albay, Pili, Camarines Sur, Iloilo City at sa Dumangas, Iloilo. Ayon sa Pag-asa, malaking bahagi pa rin po ng bansa ang apektado ng mainit na easterlies. Update tayo sa lagay ng panahon kung saan nakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng Mindanao dahil sa mga pag-ulan doon. Kausapin natin sa Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay sa Balitang Hali. Opo, nasa na po yung eksaktong location ng low pressure area na binabantayan natin na sinabayan pa ng ITCZ? Opo, actually kaninang 3 a.m. yung LPA nasa may 375 kilometers west-southwest ng Aborlan, Palawan. Although as of 8 a.m. ito ay nakalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, ito ay nakakapagpaulan pa rin sa lugar ng Palawan. Magiging bagyo pa po ba ito? Itong low pressure area na ito ay napakababa pa rin ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ba't may mga lugar pa po na nananatili pa rin mataas yung heat index? Opo, actually nasa dry season pa rin naman po tayo. And although may mga areas pa rin naman tayo mga inuulan due to ITCZ and thunderstorm, pero nonetheless nasa dry season pa rin po tayo. Pero ito pong low pressure area, hudyat na ba ito na malapit na yung pagsisimula ng tag-ulan? At ano ba yung mga parameters na inyong tinitingnan? Opo, actually po, yung pagiging maulan, napansin nga din po natin dito sa around Metro Manila, naging maulan rin po. So nakikita po natin na possible na nga din po yung papunta na po tayo sa pagiging maulan or papunta na po tayo sa wet season. So actually, may mga parameters na po tayong tinitingnan. Mostly ang tinitingnan natin yung mga synoptic station natin na nasa may bandang west ng ating bansa. So titingnan natin yung accumulated rainfall and yung days kung tuloy-tuloy ba yung mga pagpapaulan nito. At ayun po ay titingnan na ating mga kasamang climatologists, and then after kapag na-meet na yung parameters, possible na po tayo mag-declare ng rainy season po. Ano pong asahan nating panahon dito po sa Metro Manila sa mga susunod na araw? Sa mga susunod na araw, nananatili pa nga rin po yung mainit at maalinsangang panahon, although clear, morning until tanghali, and then pagdating ng hapon, doon nga po tumataas yung mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Okay, maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Salamat po. Tuloy ang clearing operations ng MMDA sa mga sagabal sa mga kalsada. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, mag-alas 8 nga ng umaga nang magkasanang isa namang bantay sa gabal operation ang MMDA Special Operations Group Strike Force. Unang pinuntirya itong panulukan ng EDSA at Taft Avenue dito sa Pasay. Karaniwang reklamo daw na natatanggap dito ay yung mga nag-illegal loading and unloading ng mga PUV o public utility vehicle, pati na mga pumapasadang tricycle at e-trike na mahigpit na ipinagbabawal sa lugar. Marami raw sa mga ito nagka-counterflow pa na lubos na mapanghanip. Tuloy, maraming tricycle ang nato. Yung iba kasi, wala na nga lisensya, wala pang rehistro. Paliwanag namang ilang mga nakausap natin mga tricycle driver o mga e-trike rider, kesyo napadaan lang daw sila, kesyo naghatid lang at hindi naman daw pumapasada. Katuwang naman ng MMDA sa operasyon, ang mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group o HPG. Hindi lang daw ito ngayong araw kundi continuous effort ng ahensya para masolusyonan
ang mga problema sa lugar. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. The countdown is on. Sa August na ang isa sa highly anticipated celebrity occasions ng taon, ang GMA Gala 2025. Ipinost na ng Sparkle GMA Artist Center kahapon ang announcement tungkol dyan sa kanilang social media accounts. 74 days to go until GMA Gala 2025. Tampok sa inaabangang gala ang ilang biggest names sa entertainment industry. Ang proceeds ng event mapupunta sa isang charitable cause. Last year, beneficiary ng proceeds ang GMA Kapuso Foundation para tulungan ang mga nasalanta ng Bagyong Karina. Inuna ng Duterte Youth Party List at Bagong Henerasyong Party List groups ang desisyon ng COMELEC na suspindihin ang kanilang proklamasyon dahil sa mga nakabinbing kaso laban sa kanila. Nauna naman nang naiproklama kahapon ang 52 iba pang nanalong party list. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. 52 nanalong party list ang pinroklamang sila ang kakatawan sa marginalized at underrepresented na sektor at pupuno sa 63 slots sa House of Representatives. Tig-3 upuan na makukuha ng Akbayan at Tingog party list dahil nasa top 3 sila ng mga pinakamaraming boto ayon sa National Board of Canvassers o NBOC. Ang sumunod na 3 party list na 4Ps, ACT-CIS at Ako Bicol, makakakuha ng tig-2 upuan. Pinroklama na rin ang 47 natitirang party list na makakakuha ng tigi-isang pwesto. May sinusunod na formula sa pagbibigay ng bilang ng pwesto sa bawat mananalong party list. Hanggang mabuo nila ang 20% ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng Kamara, alinsunod sa Party List System Act. 2 pang party list ang nanalo pero hindi pinroklamang ang Duterte Youth na nasa top 3 ay makakakuha ng 3 seats at ang Bagong Henerasyon Party List na nakakuha ng sapat na boto para mabigyan ng 1 upuan. Ayon sa Commission on Elections, ito ay dahil may nakabinbin pa silang mga kaso na dapat maresolba. Ang eksaktong word ng National Board ay considering the serious allegations raised in the petitions filed against these 2 party lists, then the National Board decided to suspend their proclamations. They won but suspended ang proclamation. Hindi na sila inimbita sa proklamasyon, bagkos ay pinadala ng mismong desisyon ng NBOC. Ang Duterte Youth Party List, kukwestiyonin sa Korte Suprema ang anilay grave abuse of discretion ng COMELEC. Giit nila, hindi nila kasalanan na hindi ibinasura ng COMELEC ang kasong isinampa ng Kabataan Party List matapos ang huling hearing noong 2019. Matagal na umano nilang nasagot ang kasong maninaw raw na pangaras lang. Ang Bagong Henerasyon Party List naman, tinawag na paglabag sa saligang batas ang suspensyon ng kanilang proklamasyon. Handa raw silang harapin ang anumang reklamo, kahit kailan at kahit saan. Pero hindi pa nila maayos na isinasa publiko ang naturang reklamo. Naghain na raw ng urgent motion to proclaim sa COMELEC ang Bagong Henerasyon Party List. Sabay diing igalang ang pasya at boto ng sambayanang Pilipino. Si COMELEC Chairman Garcia nagbigay komento naman sa mga puna tungkol sa pagbibigay ng pwesto sa ilang party list. Kahit mababa sa 2% ng kabuang mga boto ang kanilang nakuha hanggang maubos ang allocation para sa mga party list sa Kamara. Aniya, patuloy niyang panawagang magkaroon ng pagbabago sa batas. Ang solusyon legislation, lagi may nagsasabi, hindi na marginalize and underrepresented yung party list. Pero siyempre po sa bandang huli, yan, batas po kasi ang dapat dyan eh. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Nasunog ang isang delivery truck habang binabagtas ang Andaya Highway sa Del Gallego, Camarines Sur. Agad rumesponde ang mga bumbero kaya hindi tuluyang natupok ang truck. Nagsimula raw ang apoy sa likurang gulong at kumalat sa iba pang bahagi ng truck. Inaalam pa kung bakit nagliyab ang gulong. Ligtas naman ng driver at pahinante ng truck na biyaheng Maynila sana. Wala pa silang pahayag. Huli ka ang 3 lalaking yan na tila may minamanmanan sa eskinita sa Barangay Muzon
sa San Jose del Monte, Bulacan. Maya-maya, bigla silang naglabas ng baril at nagpaputok. Nagpulasan ng mga pinaputokan, pero 2 sa kanila ang tinamaan at isinugod sa ospital. Nakalabas din sila kalaunan. Sabi ng pulisya, target ng mga suspect ang isang alias Bilog na nakaligtas sa pamamaril. Natukoy at nasampahan na ng reklamo ang 3 namaril na patuloy na tinutugis. Hinahanap din si alias Bilog na nagtago rin umano ayon sa mga pulis. Sinunog ng PIDEA ang nakumpiskang mahigit 2 toneladang ilegal na droga. Mula sa 13 Martires, Cavite, may ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Connie, dito sa malaking incinerator sa likod ko, sinusunog ngayon ng PIDEA yung mahigit 5 bilyong pisong halaga ng mga droga. Karamihan sa mga sinunog ay marijuana, shabu, ecstasy, cocaine, pati na yung mga expired na gamot na sinurrender sa PIDEA. 2,227 kilos o mahigit 2 tonelada lahat ito. Pero may naiwan pang mahigit 1 toneladang droga sa poder ng PIDEA dahil ebidensya ang mga yon sa mga gumugulong pang kaso at naghihintay pa ng utos ng korte para ma-dispose. Sabi ng PIDEA, pinapakita nila ang pagsunog sa mga droga para patunayang hindi nila nire-recycle o binabalik sa lansangan ang mga nakukumpiska nilang droga. Sabi naman ng Dangerous Drugs Board, kumaunti na ang gumagamit ng droga ngayong Marcos administration kumpara noong Duterte administration. Batay raw sa ginawa nilang National Household Survey, bumaba ng 16% ang drug users noong 2023 kumpara noong 2019. Connie, sabi ng PIDEA, isa rin sa minomonitor nila ngayon sa kampanya kontra illegal na droga ay yung mga social media posts ng mga kabataan na nagpo-post na gumagamit sila ng chonke o yung tinatawag na marijuana. Yung munang latest mula rito sa 13 Martires sa Cavite. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. May nakita hong pagdami ng COVID cases sa Southeast Asia. Gaano kaya kahanda ang Pilipinas? Kausapin na natin si Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated President, Dr. Jose Rene De Grano. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po. Good morning sa inyo. Opo. Connie po. Yeah. Makikikamusta lamang po ang lagay naman ng ating mga hospital. Ngayon pong sa kabila, syempre sabi nga nila na may mga naitatalang pagdami ng COVID cases sa ilang bansa sa Southeast Asia. So far, wala naman pong problem. Hindi naman dumadami pa. Actually, wala pa. Sabi pa nga ng Department of Health, mas mababa ang cases natin right now. Okay. So wala pa pong problem tayo. Tungkol doon. Opo. Pero ano hong reaction ninyo? Sinasabi ng ilang mga grupo na kaya rin daw baka walang makitang datos ng pagtaas kasi wala naman tayong regular testing pa rin ng COVID. Isa pong din yun na hindi routine ang pagtetest natin ng COVID. So, but anyway, usually talaga namang nakikita rin ng na hindi naman dumadami yung talagang ganong cases. Okay. Although pare-pareho kasi ang symptoms niya ng flu at ng kaso, etc., ubot sipon, but and other viral diseases, medyo hindi lahat naman kailangan pa-admit. Kasi mild na rin ng symptoms, if ever, COVID po yan. Okay. Ito naman po, makikipaliwanag lamang po sana kami sa inyo dun sa sinasabing pangamba nyo daw ng ilang mga sinasabing baka yung mga napa-hospital po na-endorse po o na-sponsor ng ilang mga kandidatong natalo, baka daw hindi mabayaran dyan sa mga private hospitals. Ano ho ba ang ating detalye dyan? Isa pong medyo pangamba po nila yan, pero ang alam ko po may pondo na yan. Kasi yan po ay nandun sa law na kailangan mag-provide sila ng funds doon. Tataka lang po kami kung bakit medyo nadidelay ang paglalabas nila o pagbabayad nila nito mga ito. Kasi nakasaad po usually doon sa aming pinirmahan na memorandum of agreement, dapat within 60 days ay mababayaran nila itong ginamit na guarantee letters po ng ating mga politicians po. Opo. Okay. Pero meron po ba kayong particular na gagawin para masiguro ho talagang mababayaran kayo ng mga nag-sponsor na politiko?
Actually, kinausap na po namin, may message ko na Secretary of Health. Sinabi naman po niya na tutulungan niya kami na maayos ito. At sinabi po niya na dinirect na niya yung in charge mismo sa MAIPIT na ayusin na yung pagbabayad dito sa mga MAIPIT na ito. Opo. At least na karoon ho ng guarantee from DOH na natutulong sila sa inyo, Pero sa hanay po naman, ang inaasahang mabigyan sana ng prioridad ng mga bagong lukluk naman, ng mga mambabatas? Marami hong pangako tayong narinig di ba? Pero kayo ano ang hope ninyo? Hopefully po, ituloy po nila yung pagtutok nila. Aside from education, of course, is the healthcare services of the country, Kasi right now po, although siyempre pinapaboran natin yung universal healthcare system, ay parang nahihirapan po tayo ngayon sa, of course, sa pagbibigay ng sweldo sa ating mga nurses. Biglang ang hirap na po nating mag-compete with other countries. And then makikita po natin na parang ang mga doctors ngayon ayaw na magtuloy sa specialization. And baka eventually, mabusan tayo hindi lang po ng nurses, pharmacists, rad techs, baka pati po doctors ay maubusan tayo. Alright, marami po salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras at sana maging wake-up call nga ho ito ang mga nabanggit ninyo sa ating mga bagong luklok na mga halal na government mga naluklok sa pwesto ngayon. Yan po naman si Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated President Dr. Jose Rene de Grano. Good news sa mga taga Mindanao. Sisimulan na rin ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa piling lugar dyan. Ayon kay Agriculture Secretary Francis Cutio Loral Jr., target niyang gawin sa Hulyo bilang ikalawang bugso ng rice program ng gobyerno. Kabilang sa mga pagbebentahan ng mas murang bigas ang Zamboanga del Norte, Basilan, Cotabato City, Tawi-Tawi, Maguindanao Provinces, Davao Oriental, pati na rin sa Sorsogon sa Luzon. Sa Setyembre naman, nakatakdang i-roll out ang ikatlong bugso ng programa sa Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Agusan del Sur, Sarangani, Dinagat Island at sa Catanduanes. Ang mga Pinoy, mahilig daw talagang magregalo kahit walang okasyon. Tama yan. Yan ang pinakita ng isang pamilya sa Bacoor, Cavite sa kanilang sweet gesture sa kanilang ina. Benta kasi online ang video ng kanilang nanay na talagang shook sa regalo nila. Ano ba yan? Ayan, mula sa pagkagulat, napasmile si Mamang Leonora nang makita ang regalong pusa. Noong una inakala niyang hindi ito gumagalaw. Pero nang hinawakan ay nalamang for real pala. Kahit nagtataka kung bakit siya binigyan ng pusa, for the lambing na si Mamang sa alagang si Feathers. Say naman ang anak niyang si Nell, matagal-tagal na kasing walang alaga ang ina, kaya binigyan nila ng pusa. Ang video na yan sa TikTok may mahigit 8.8 million views na. Certified trending! Ay, ang cute. Hinag niya na yung pusa. Iba rin talaga yung meron kang inaalagaan na pet, no? At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.